Ayan. So, dito pa po ako sa ano. Good morning, Mama Admin Rich. Edeline Martinez. Meron pala. Yan. Bago po ako mag-breakfast, no? Nakaligo na po ako, nakabihis na, no? So, pakita ko lang sa inyo yung aking, ang aking attire. Pakita ko sa inyo yung aking attire. Akin pong attire. Yan. Yan. So, yan po ang aking attire. Yan. Kita niyo na ang aking attire, mga guys. So, nakaligo na ako, nakabihis na ako. Maya-maya ay mag-breakfast na, no? At aalis po kami. Manonood kami ng festival. So, mga guys, komentuhan ko lang yung isang video. Yan. Welcome sa Ilocos Norte, madam. Salamat po. So, komentuhan ko lang po isang video na sinend sa akin ng isang follower, friend po natin dito, si Feli Debbie. Yan, Feli Debbie, ito na yung video na sinend mo sa akin, no? So, kukomentuhan natin. Nice, OOTD. Salamat po. Di ko mabasa yung pangalan. Atred Desti Mrs. Sal, binaliktad mo. Ang hirap na sa akin, binaliktad mo yung pangalan. Sige, okay na. So, yun nga po, no? Yung video po na pinadala sa akin ni Feli Debbie, tungkol po, ito, yung sa rally sa Cebu, no? Ito po ay commentary din ni Kakofi, no? Isang pro-admin vlogger din po na nakakasama din po natin paminsan-minsan sa mga events, no, na pinupuntahan natin. So dito po mga kaibigan, sa video na to ay kinumentuhan nga po ni Kakofi tungkol po ito doon sa rally sa Cebu na ito pa lang si PBBM ay binigyan pala ng invitation para dumalo po doon sa rally sa Cebu. At sabi nga daw po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gusto daw maka-face off, makaharap si PBBM at makausap, parang gusto daw makipagbati, etc. etc. Pero para po sa akin, no, kasi di ba pinapalabas sila na parang merong away. Parang may awayan yung dalawa, si PBBM at saka ang dating Pangulo. Pero sa totoo lang po, wala naman pong awayan eh. Walang, as in, walang awayan na nangyayari. Kasi ang totoo mga kaibigan, ang nangaaway lang ay yung kabilang side. Si PBBM po, hindi po nakikipag-away si PBBM. At never pong nakipag-away si PBBM ever since. So, walang awayan na nangyari. Walang nangyari na batuhan ng putik, batuhan ng baho. Wala. Kasi ang lahat po ng nangyayari na pagbabato ng putik, nanggaling po sa kabilang kampo. Never po nanggaling sa kampo ni PBBM. Malinaw na malinaw po tayo dyan. Kasi ever since po mga kaibigan, nang si PBBM ay tumakbo, alam nyo naman ang nangyari, di ba? Doon pa lang ay talagang siniraan na siya ng kabilang kampo. Talagang sinabihan na weak leader, huwag yan iboboto, kasi ganito ganyan, no? Ang daming sinabi sa kanya. So ngayon din po, ganoon din ang nangyari sa rally sa Davao, ganoon din ang nangyari mga kaibigan na puro pagbabato ng mga akusasyon kay PBBM na wala namang katibayan. So, yung sinasabi ko po, wala pong nangyaring awayan. Kasi si PBBM po ay never na nakipag-away. Ang nakikipag-away lang ay ang kabilang kampo. Kaya yung pinapalabas nila na may awayan na nangyari, merong batuhan ng putik, hindi po totoo yun. Dahil never pong nakikipag-away ang ating Pangulo. And even nung tinanong siya sa isang interview, sinabi niya na it's the fentanyl, no? Yung pagkakasabi po niya, mga kaibigan, yung kanyang sagot, ay hindi siya tumira. Hindi talaga siya tumira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kundi, sinabi lang niya, ay kasi baka yan sa fentanyl. Kasi di ba
matagal na siyang gumagamit ng fentanyl. Sinabi naman niya talaga yon na matagal na siyang gumagamit. So baka epekto ito ng fentanyl. So para sa akin mga kaibigan, never kong naringgan ang Pangulong Bongbong Marcos na nagbato ng putik, na nakipag-away kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. So hindi po totoo yung sinasabi ng mga oposisyon na may awayan na nangyari, na may batuhan ng putik. No, walang ganun mga kaibigan. Dahil never pong nakipag-away si PBBM kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit na siya ay binabato na ng putik, binabato ng akusasyon, na kung ano-anong napakasakit na mga salita ng buong pamilya, ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakikita pa rin natin ang kagandahan ng loob, kabutihan ng puso ng ating Pangulo Bongbong Marcos. So wala pong awayan na nangyari. Kaya mga kaibigan, no, ang sa tingin ko, no, at ang aking maipapayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at sa tingin ko naman ay talagang gagawin niya itong sasabihin ko ngayon, na hindi po siya pupunta dyan. Hindi po paglalaanan, no? Sa tingin ko hindi po paglalaanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang invitation. Kasi una-una po sa lahat, ang Pangulo natin nakafocus po sa kanyang trabaho. At napakarami pong trabaho ng ating Pangulo na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Ang pagpapalago sa ekonomiya ng ating bansa, yung mga problema ngayon na pinupolitiko, yung RBH 6 na yan na mga kaibigan, kailangan naman talaga na amyendahan ng economic provision ng ating Constitution, pero talagang ito ay pinupolitiko ng mga senador at ng iba pang mga kaalyado ng dating Pangulo. So, ibig po sabihin ito, ang ating Pangulo Bongbong Marcos, hindi po yan magkakaaksaya ng panahon, no? Hindi yan siya mag-aaksaya ng panahon para pagpunta dyan dahil alam po niya na yan naman ay ginawa naman talaga yan, no? Talagang papupuntahin nila para si PBBM mga kaibigan ay hiyain. At kapag hindi naman pumunta, sasabihin nila, si PBBM ang ayaw makipagbati. Hello! Hindi niyo pwedeng sabihin na si PBBM ang ayaw makipagbati. Dahil in the first place, si PBBM ay hindi nakikipag-away at hindi nakikipaggalit. At isa pa mga kaibigan, kung talagang seryoso ang dating Pangulo sa pakikipagbati, kasi siya ay nakikipag-away, kung seryoso siya na magkipagbati sa ating Pangulo, hindi na niya kailangang imbitahin yan para sa isang prayer rally kuno na ang gagawin lang naman ay maninirang puri. So ang gagawin niya, mag-public apology siya kasi ang daming nasaktan ng mga Pilipino, hindi lang ang Pangulo, hindi lang ang pamilya ng Pangulo. Mga kaibigan, although ang Pangulo natin ay hindi nagsasalita, alam ko masakit din yan di ba? Although hindi siya nagpapahayag ng kanyang nararamdaman na kung nasasaktan siya. Wala siyang sinasabi, pero alam ko mga kaibigan, masakit din yun, no? So maraming nasasaktan, including the 31.6 million Filipinos na bumoto sa kanya. Kasama na po ako doon. So, ang dapat na gawin ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay mag-apology kung talagang sincere sa tao, sa kanyang puso na talagang makipagbate kasi siya naman yung nakikipag-away, so siya ang makipagbate, no? So, gaya ng sinasabi ko, ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, hindi nakipag-away, so bakit siya makikipagbate doon sa tao na hindi naman niya inaaway? Makes sense, mga kaibigan? Makikipagbate ka lang naman sa isang tao kapag inaaway mo siya, pero bakit ka naman makikipagbate sa kanya hindi mo naman siya inaaway? Diba? Kung sino yung umaaway, siya ang makipagbate at siya ang mag-reach out. So dito mga kaibigan, ang masasabi ko, ang dating Pangulo, mag-statement siya, gumawa siya ng statement sa sambayan ng Pilipino na siya ay humihingi ng tawad, na siya ay nagsisorry, na siya ay sumusuporta sa gobyerno at hihingi niya ng tawad yung mga ginagawa niya sa administrasyon ngayon na sinisira niya ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang noong siya parang nakaupo, hindi naman siya sinira, kundi sinuportahan pa ng todo-todo ang kanyang administrasyon. Kaya siya ang magsalita dito, siya ang dapat na humingi ng apology in public dahil nasiraan niya ang ating Pangulo Bongbong Marcos in public, kaya dapat din niyang gawin ito in public at sa rally niya gawin yan kasi ginawa niya yung paninira sa rally. No? Sa rally. So, gawin din niya yung pag-apology sa rally din. Nang sa ganun mga kaibigan, ay talaga makita ng mga tao, totoo pala yung sinasabi niya na gusto niyang makipagbati. Pero kung sasabihin, papupuntahin doon ang ating Pangulo Bongbong Marcos, hello, what for?
Hindi bababa ang level ng ating Pangulo para pumunta dyan. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, ang Pangulo ng Pilipinas natin, Bongbong Marcos, Pangulo na yan eh. Kahit anong gawin mo dyan, sirain mo man ang imahe yan, Pangulo na yan, di ba? Wala na, Pangulo na yan. Hindi halal yan ang sambayan ng Pilipino. At tayo, yung sinasabi nila na meron daw, yung sinasabi ni Ka-Coffee dito, mga kaibigan, na ay, gising na si JDB. Yan. Yung sinasabi nga ni Ka-Coffee, mga kaibigan, no, yung ating kasama nga vlogger, no, paminsan-minsan nakakasama natin siya sa isang event, no, katulad nung Christmas party, no, nakasama natin si Ka-Coffee. So, dito nga mga kaibigan sa sinasabi niya na parang gustong palabasin dito ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kumbaga, yun nga, ayusin na ang lahat, mga pagkakagalit-galit na yan, ayusin na at talagang magkaayos na, etc. etc. Pero mga kaibigan, alam ko meron ditong hidden agenda eh. Bakit gusto nilang imbitahin ang ating Pangulo, Bongbong Marcos, doon sa rally na yan? Na kung titingnan mo, sino ba yung andyan? Mga kaalyado lang naman ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. So, anong ma-expect mo dyan mga kaibigan, no? Malamang sa malamang, hihiyain lang nila at babastusin ang ating Pangulo. At papayag ba tayo dyan? Unang-una sa lahat mga kaibigan, hindi ako papayag na gagawin nila sa Pangulo natin. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, kapag dumating yung panahon na talagang magpipilit sila sa gusto nila, isa ako mga kaibigan sa pupunta dyan, sa kung saang lugar man mga kaibigan, mag-a-assemble, talagang makikipag-assemble ako mga kaibigan para ipagtanggol ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Dahil alam ko mga kaibigan na talagang ang Pangulo natin ngayon ay talagang napakaganda ng kanyang hangarin para sa ating bansang Pilipinas na para paunlarin ang ating bansa. Pagkatapos, eto, merong dating Pangulo na sumisira sa kanyang administrasyon. Hello, dapat mag-isip-isip naman sila mga kaibigan kasi nakita naman yun, di ba? Nakita niyo naman ang ating Pangulo Bongbong Marcos ay sincere talaga sa kanyang ginagawa ngayon. And even halos hindi na nga natutulog, kabi-kabila ang kanyang mga engagement, mga kaibigan. At talaga namang sa isang araw, may 3, 4 na engagement ang dinadaluhan niya at kabi-kabilang mga inaugurations at kabi-kabilang mga pagmi-meeting tungkol sa kung ano-anong mga kailangan ng taong bayan. So, dito kitang-kita natin, ang Pangulo natin ay napakasipag, hindi siya tamad, katulad ng akusasyon ni Baste Duterte. No, mga kaibigan, kung titingnan natin, ang talaga na siguro matatawag natin na hindi gumagawa, ay yung mayor na kung saan no si Baste no mga kaibigan, hindi natin sinasabing na tamad siya, pero kung makikita natin yung poverty rate mga kaibigan sa panahon ni Baste Duterte ay talagang tumaas, di ba? Tumaas ang poverty rate ng Davao City sa panahon ni Baste Duterte. Talagang double digits. So kung titingnan natin sino ba ang may trabahong tamad, diba? Hindi na kailangan sabihin eh. Kitang-kita na doon pa lang sa mga figures, kitang-kita na natin. At kitang-kita nyo rin ngayon mga kaibigan, anong nangyayari sa ating bansa ngayon? Lower inflation rates. Diba? 2.8 na lang yung inflation rate natin mga kaibigan. And even kung hindi nyo pa alam, nagkaroon nga po ng recession sa Amerika, mga kaibigan. Amerika, nagkaroon ng recession, mga kaibigan. Pero ang ating bansa ay okay pa rin. Mga first world country, nagkakaroon ng recession, mga kaibigan. Pero ang Pilipinas ay okay pa rin ang ating ekonomiya. Diba? Sabi ko nga sa inyo, yung reklamo dyan, ang mahal ng bigas. Eh, nagpunta kayo sa ibang bansa para malaman nyo. Diba? Reklamo kayo ng reklamo, pero hindi nyo nalalaman kung ano ang sitwasyon sa international community. Mas malala pa mga kaibigan ang sitwasyon sa ibang bansa. Pero dito sa ating bansa ay kontrolado. Ba? So, gusto nila imbitahin para meron silang pagbintangan kung langawin ang rally nila. Correct po kayo dyan, John Lloyd Garciano. At hindi lang yun, hindi lang para pagbintangan na lalangawin ang rally nila, kundi pagbibintangan nila ang kung ano-ano, di ba? At hihiyain nila ang ating Pangulo. So, mga kaibigan, ang Pangulo natin, matalino po yan. Hindi po yan, iniisip pa lang nila, alam na ng Pangulo natin. Mga kaibigan, hindi nila kakayanin ang pag-iisip ng ating Pangulo. Advance yan mag-isip. At isa pa, hindi talaga yan pupunta. Dahil mga kaibigan, maraming trabaho yan, di ba? Maraming gawain yun na dapat atunan.
Ma'am, nakakatuwa po kayo magsalita. Ang bilis, parang 51 billion words per minute. Feel na feel ko po ang pagmamahal nyo sa ating mahal na PBBM. God bless you po. Marami pong salamat at Red Destiny Niesal. Ang hirap ng pangalan mo, binaliktad mo. Bang. Tama. Fight lang, admin. Ingat kayo dyan and enjoy. Opo, no? Ako po yung pinakamaagang nagising sa kwarto po namin. Natutulog pa po sina Mami Peng, sina Mami Zen, tsaka sila Etera natutulog pa. Ako yung napakaaga ko po nagising, mga 4 gising na ako, no? So, naligo ako ng maaga, pagkatapos nagbihis, yan. Tapos eto, sabi ko, nakita ko yung PM sa akin ni Feli, Debbie, sabi niya, panoorin ko daw yung video at saka komentuhan. So, nakita ko very timely kasi sa 25 na to, di ba mga kaibigan? February 25. Sige, lalay muna ako ng konti bago kami mag-breakfast, no? Yan. So, good morning, yan. Good morning, ma'am. Good morning din po sa iyo, no? Jenny Shalov Pasqua. Yan. Lenny Del Rosario. Good morning. Christina Cadano. Salamat. Good morning din. Florida Greenfield, huwag magtiwala sa mga mapagkunwari. Kaya mag-ingat din si PBBM kay Inday Sara Duterte. Ay, opo. Correct po kayo dyan. Huwag na pumunta sa PBBM. Hindi po talaga pupunta yan. Good morning, Ma'am Admin Rich. Yan. Good morning din po. Yan. Christina Cadano, correct me if I'm wrong. Di ba nung panahon ng tatay niya, siya ang itinalaga sa budget and finance sa Congress. Feel ko talaga ang concern mo, ma'am, kay PBBM natin. Yes po. Yan. Edeline Martinez, good morning, ma'am, Admin Rich. Yan. Good morning din po. So, yun nga po, mga kaibigan, hindi po pupunta yan si PBBM. At isa pa, mga kaibigan, ang palagi ko sinasabi, kasi ito, di ba, si BP Sara, at saka si FL, mahalata mo na sa FL na talagang wala na siyang wala na siyang gana, wala na siyang gana kay BP. Mga kaibigan, si F. Elisa Marcos kasi, hindi po siya politician, Siya po talaga ay private person. Ever since private person po yan. Hindi po siya mahilig yung sa limelight, na nakikita siya sa camera. Hindi siya ganon. Kaya nga mga kaibigan, itong mga leaderships, palagi nilang ginagawan si F. Elisa ng mga memes, tapos palagi nilang sinisiraan. Tapos di ba may mga moment si F. Elisa na parang tumatakbo, naiiwanan ni PBBM, tumatakbo, tapos minsan naman parang awkward yung kanyang kilos, pupunta doon, pagkatapos doon pala siya pupunta, yung kapag hinahatid sila paalis sila sa ibang bansa, di ba? Papuntang pasakay na sila ng airplane. Di ba may mga awkward moments si F. Elisa? Pero sa F. Elisa po kasi mga kaibigan, private citizen po siya. So, yun po yung kanyang natural niya. Ang cute nga Sa totoo lang mga kaibigan, nakupipan nga ako sa mga galawan ni F. Elisa. Kasi parang ko rin yung sarili ko sa kanya, na-identify ko rin yung sarili ko sa kanya. Kasi may mga ganun din ako mga kaibigan kasi kung makikilala niyo ako in person, makulit din talaga ako mga kaibigan. Makulit ako tapos parang kengkoy. Kengkoy din ako tapos makulit. Tapos ganun din ako, minsan parang wala sa edad ko, minsan yung kilos ko pag wala sa edad ko, yung, alam niyo na yung there's a child in us, di ba, na minsan lumalabas talaga. Yun naman ay kapag wala tayo sa publiko na talagang kailangan natin kumilos ng maayos, Yun naman, nangyayari yun kapag yung kasama yung mga friends or kasama ang mga family. Pero kapag nasa isang event naman tayo na formal, ay formal naman din talaga tayo, Pero sa akin talaga, meron akong ganong ugali, Parang na-identify ko yung sarili ko kay F. Elisa, na ganon din ako na, tumatakbo-takbo, minsan awkward talaga, may mga ganong moments ako. So, naiintindihan ko yun, At si F. Elisa, hindi siya politiko.
kung ano yung nararamdaman ni F. Elisa, yun lang yun eh. At saka, hello, kahit naman sinong asawa, mga kaibigan, kahit ako, kung ako ang nasa shoes no, ni F. Elisa, ganun din ang ipapakita ko kay VP Sara. Unang-una sa lahat, hindi ako politiko. Hindi ko kailangan makipag-gano sa kanya, makipag-usap, na makipag-plastikan sa kanya. Hindi ako politiko. Pag politiko ka, kailangan mong gawin yun eh. Kahit na galit ka sa taong yan, kailangan mo siyang pakisamahan, maging civil ka. Pero kung hindi ka naman politiko in nature, pakita mo yung kung naiinis ka dyan, sige, ipakita mo. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, nakakainis naman talaga yung nangyari, di ba? Biro mo, yung asawa mo, sinabihang bangag, addict, pinpoint pa talaga at nasa listahan daw ng drug list ng PDEA. At pagkatapos, yung kanyang kapatid pa, no, si Baste, sinabihan pa ang Pangulo na mag-resign, na tamad, na walang pagmamahal sa bayan. Tapos ikaw yung asawa. Eh, syempre, magagalit ka talaga doon. Pagkatapos, pati ikaw, pinpoint ka pa na hunger for power. Diba? So, kahit naman sino mga kaibigan, kahit ako yung nandoon sa shoes ni F. Elisa, ganun din ang gagawin ko. Eh, mabuti pa nga si F. Elisa eh, tumayo, diba, ano si BBM, kinakausap niya si Sara, tapos kinakamayan. Mabuti pa nga si FL, nakuha pa niyang tumayo doon sa harap, no, ni Sara. Eh, kung ako yun, eh, didiretso na ako kay Executive Secretary. Kakamay ako or magbeso-beso, tapos diretso na ako. Hindi na ako haharap doon kay VP Sara, hindi ko siya haharapin kung ako yun, no? Talagang papakita ko na hindi ko nagugustuhan yung ginawa ng pamilya niya. Although sinasabi niya na hindi naman niya alam, yung sinasabi ng kanyang kapatid, ng tatay niya, at meron siyang isang interview, di ba, mga kaibigan, na hindi pa daw sila nag-uusap tungkol doon. Hello, kapatid mo, mga tatay mo, mga kaalyado mo, yung mga nandun at nagsasalita, pagkatapos wala kang alam doon, wala kang idea sa gagawin nila. Diba, mga kaibigan? At saka, kita mo, kung talagang hindi ka part doon sa ginawa doon, sa rally, sa Davao, hindi sana yung ginawa mo. Nag-public apology ka, di ba? Total, in public naman nila siniraan sa PBBM. Di mag-public apology ka, di ba? Sana sinabi niya, mga kababayan o to the Filipino people, ako po ay nalulungkot sa binitawang salita ng aking tatay, ng aking pamilya. Naniniwala po ako na ang mga katagang ito ay bunsod lamang ng kanilang mga emosyon. At hindi po ako naniniwala na ang ating Pangulo ay ganito o kahit no, basta mag-public apology ka. Pero wala ka namang sinasabi. Tapos kapag tinatanong ka tungkol doon, wala ka namang komento, di ba? So parang ang nangyari, parang kasama ka rin, di ba? Part ka rin noong paninira sa ating Pangulo. So kaya, alam mo sa totoo lang ito bilang isang private citizen, ito ang nararamdaman ko. Napaplastikan talaga ako at nawawalan na talaga ako ng tiwala sa ating Vice Presidente. Lalo akong napaplastikan at nawawalan ng tiwala sa kanya. Kaya nga sabi ko mga kaibigan, no, sa totoo lang, gusto ko talaga, magkusa na siya na mag-resign. No? Mag-resign na siya sa pagiging DepEd Secretary. Kasi kita niyo yung tatay niya, yung mga kapatid niya, ganun yung ginagawa pagkatapos nasa DepEd Secretary siya, nasa kabinete siya ng ating Pangulo. Di ba? Kasi ang nangyari, yung pamilya niya, walang tiwala sa ating Pangulo Bongbong Marcos Pero eto siya, nandito pa rin sa kabinete ng ating Pangulo. Tsaka tingnan niyo mga kaibigan ang binabato lang sa kanila sa ating Pangulo, Bongbong Marcos, bangag daw, adik yan. At yun nga, yung sinasabi ni Duterte, may adik tayong Pangulo. Pero kita niyo mga kaibigan, wala naman silang naibabato na,
si PBBM, nangurakot ito si PBBM, may ganitong katiwalian. Puro kumbaga personalan. At saka mga issue na rehash na talaga kasi napakatagal na ng issue na yan. Alam naman natin yan. 2015, andyan na yung issue na yan, mga kaibigan. At sabi ko nga, kung talagang totoo yan, ang unang-unang gumamit niyan at talagang nagpakita ng ebidensya ay ang mga dilawan. Dahil ang mga kaibigan, ang mga dilawan talaga ang very persistent para ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi makabalik sa katungkulan sa Malacanang. Pero hindi naman nila nagagamit ito dahil wala naman talagang video, di ba mga kaibigan? Kasi kung may video naman talaga, hindi lumabas yan noon pa, di ba? Pero dahil wala naman talagang video, wala silang mailabas. Yun lang yun talaga, mga kababayan. Masyadong mataas ang ere ng mga yan. In short, mayabang para mag-apology sa mga kalokohan ginagawa nila sa Pangulo at di-excuse ang BP diyan. Mukhang gusto pa niya ang ginagawa ng pamilya niya. Yes po, yan din ang nararamdaman ko. No? Yan din talaga. Kapal mukha ng mga Duterte, pera-pera need nila. Lenny De Rosario. Yes po. Correct. No? Pareho tayo, madam. Nasa DepEd siya, tas BP pa. Wala man siyang salita. Correct. Di ba? So, kita niyo mga kaibigan ibalik natin yung panahon na na ang Pangulo ay si Duterte. Mga kaibigan, nung si Duterte pa ang Pangulo, di ba, si Leni Robredo, binigyan niya ng trabaho, di ba, kalimutan ko, yung sa drugs, mga kaibigan, kalimutan ko yung pwesto ni Leni. Basta binigyan niya si Leni Robredo ng trabaho. Yung tungkol sa drugs, no? Nakalimutan ko talaga yung tawag. Basta yun na mga kaibigan, no? So in short, si Leni ay merong pwesto sa kanyang kabinete, no? And then mga kaibigan, nung mga panahon na palagi na ni Leni parang binabatikos niya, no, si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga doon sa EJK na nangyari. Tapos lumabas pa siya sa UN, no, doon online, no, lumabas siya, nagsalita siya sa UN online na meron ng 7,000 EJK, etc., etc. Anong ginawa ni Duterte? Tinanggal niya, di ba si Leni? Tinanggal niya si Leni sa kabinete. Kasi nga, kumbaga, ang parang doon, nandyan siya sa kabinete. Pagkatapos nagsasalita siya against doon sa Pangulo. Although, tama naman yung ginagawa although tama naman yung sinasabi ni Leni, parang mali pa rin. Kasi nga, andun siya sa kabinete ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, hindi talaga maganda na magsalita siya ng ganon sa dating Pangulo dahil nga andoon siya sa kabinete. For delikadesa na lang. Kaya ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinanggal siya, di ba? Oh. Tapos, pero ngayon, kasi hindi naman ang BP ang nagsalita, hindi naman si Sara, pamilya. Pero ang punto ko dito mga kaibigan, part siya doon dahil pumunta siya. At ang nag-organize ng Davao Prayer Rally na yun ay ang Office of the Vice President. At nandun siya mga kaibigan. Habang sinasabi yun ng kanyang kapatid at ng kanyang mga pamilya, ay nandun siya. Hindi man lang siya nag-walk out. Hindi sana kung hindi siya talaga nakikiayon, nag-walk out sana siya. Diba? Or sana pumunta man lang siya sa stage. Oh. Tapos binulungan niya yung tatay niya. Tay, huwag na lang ganyan kasi nakakasira yan sa Pangulo. O yung kapatid niyang bunso, huwag na lang ganyan. Kasi nakakasira sa Pangulo yan. Andito pa naman ako. Andito pa naman ako sa kabinete ng Pangulong BBM. Di ba? Ganun lang mga kaibigan. Kaso andun siya. O, nakaupo sila dun dalawa ni Amy. Tapos, yung reaction ng mukha, parang nakangiti pa nga siya mga kaibigan Habang sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte na si Bongbong Marcos, bangag, may presidente tayong adik. Putang ina. O, nagmura pang ganun. Tingnan mo yung mukha. Nakangiti pa nga, di ba?
So sana man lang pinigilan niya yung kanyang pamilya or nag-walk out siya para ipakita niya na talagang hindi niya gusto yung sinasabi ng kanyang pamilya. Di ba? Or kung hindi man niya ginawa yun, after ng nung in-interview siya or kahit kinabukasan, nagbigay siya ng statement, no? As a Vice President of the Philippines, nagbigay siya ng statement na humihingi siya ng tawad, ganyan, para sa sinabi ng kanyang pamilya. Kaso hindi eh. Walang ganon, mga kaibigan. Di ba? Kaya makikita mo, part siya doon. Kahit sabihin niya na hindi niya alam, hindi pa naman niya nakakausap yung mga yung kapatid niya, yung tatay niya, wala siyang alam doon, hugas kamay. So, hindi ako naniniwala sa ganun. Kapamilya mo yun, mga kaibigan. Diba? Pagkatapos, hindi mo alam kung ano ang gagawin at kung ano yung ginagawa. Kapamilya mo. Diba? Kaya hindi ako naniniwala doon. Yes po, Jenny, siya, Love, Pasqua. Umakyat sana siya sa stage, humingi pasensya kasi nasa DepEd siya nag-work. Correct po, naku, wala tayong maasahan dahil lahat sila bangag, kaya lakas loob magsalita, puro negative. Correct po, tama kayo dyan. Rufina S. Baisa, good morning Pilipinas. Good morning din po, Delna or Macam Villar, good morning po. Good morning din po. It's BS na walang siyang alam. Astrid Destinies All. Opo, si BS walang alam talaga. Kasi kita niyo naman yung poverty rate ng BS, sinong BS ba to? Si Baste ba yan? Yeah. Hindi siya mahiya sa DepEd. Tapos BP. Pero wala yung mga manners of... Ay naku, tama po talaga sinabi niyo dyan, no? Wala talagang manners. Hello, Ma'am Admin Rich, watching from Silang. Hello, everyone. God bless us all. My opinion, Madam, there is no need that PBBM grant the invitation of Rally in Cebu because you have nothing to explain. Ami Rasul. Correct po. Tama po ang inyong sinabi, no? At saka hindi po talaga pupunta yan. Ang bilis ng karma pagka kinabukasan baha ang Davao. Correct. Tama po kayo dyan. No? Karma talaga sila. Biruin mo ang ginawa nila sa Pangulo. Yan. At saka kung sincere siya makipagbate, hindi na niya kailangan imbitahin ang ating Pangulo, Bongbong Marcos, makipag-face off. O, mga kaibigan, wala akong tiwala sa mga traitor, diba? Sa mga traidor, wala akong tiwala dyan. No? At saka hindi yan gagawin ng ating Pangulo. Kung Pangulo ka ng Pilipinas, di ba? Nakapwesto ka na. Marami kang trabaho. Hindi mo pag-aaksaya ng panahon yung mga mapanirang puri na yan. No? Kaya bahala na lang sila sa gagawin nila. Mga kaibigan, tingnan nyo pakita ko lang sa inyo ang aming place. Yan. Yan. Exercise. Mas maganda yung sa'yo, ang bilis i-set up. Magkano yan? Ay, 500. Exercise. Ano bang alam po exercise mo? Exercise. Ito lang gising, yung mga kasunod ng dito gising. Tulog pa. O, diba? Ang usapan, alas 7, mukha hindi naman alas 7.
Kasi ako pag gusto ko maaga. Yan. So mga guys, paalam na muna ako magkakape. Paalam na muna ako magkakape, mag-breakfast, no? Paalam na muna ako mga guys. Maraming po salamat. Sandali. Shout out ko muna kayo. Yan. Bago ako magpaalam, shout out ko muna kayo. Shout out po. Curious lang ako, Admin Richie, walay ba sa asawa si VP? Rufina S. Baisa. Hindi ko po alam, no, pero nagtataka lang po ako kasi bakit hindi po niya ginagamit yung Carpio, no? Pero kasi yung mga karamihan naman sa mga babae, no, sa mga babae na successful sila nung sila ay single pa, karamihan dyan, hindi nila ginagamit yung kanilang apelyido ng nag-asawa na sila. Katulad ng mga doktor, di ba? Yung mga doktor, yung mga engineer, karamihan sa kanila, no, minsan hindi na nila ginagamit yung apelyido ng asawa, kundi yung apelyido nila nung dalaga pa sila, no? Hindi ko alam kung bakit Ayan. Delna or Madam, salamat. Rufina S. Baisa, salamat. Ami Rusul, salamat po sa panunood. Sino pa? Otred Destiny Sal, salamat. Ang hirap ng pangalan mo, binaliktad mo. Florida Greenfield, salamat po. Sino pa? Lenny Del Rosario, Rufina S. Baisa, salamat po. Estrella Rabago, Relly, salamat po sa panunood. Jenny Love Pasqua, Doug, ang haba, nawawala na yung last part, no? Salamat po sa panunood. Yun nga, di ba, for legalities, dapat gamit niya. Bueno, nakita ko lang siya nung nanumpa, si BP. O nga po, no? Yan. John Lloyd Garciano, salamat po. Florida Greenfield, Mando, Kiss and Kiss, salamat po sa panunood. Yan. So mga kaibigan, maraming pong salamat. Romeo Abigero Locoloma, salamat po sa panunood. Yan. Ito yun yung tinatopic mo. So mamaya po mga kaibigan, magla-live po ako, no? So abangan nyo po mamaya, magla-live po ako. Christina Cadano, Lenny Del Rosario, salamat po, no? Bye! Salamat mga guys. Salamat din po sa stars. Ay, nagpadala sa akin ng 100 stars. Si Florida Greenfield. Marami pong salamat sa 100 stars. Ng Florida Greenfield, padala Florida pa din sa akin. Greenfield. Salamat po, no, sa stars. Bye-bye mga kaibigan. Bye. Salamat po. Ako po ay mag-breakfast. Salamat po mga kaibigan. At mamaya na po ako magsasagot po ng inyong mga comment, no? Busy po. Maraming salamat. Bye. Fight fake news. Expose the truth. Bye. Admin Rich.